recording. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Episode 3 ng Sanity Check with Sam, a friendship podcast. Yeah. Natawa na agad yung ano dito, no? Guys, remind ko lang, no? Itong podcast na to is an interview or sit down with ordinary people to share their stories. Kasi gusto ko naman talaga immortalize yung kwentuhan natin. Yes. Kasi ang bala ko dito, ulitin ko lang, magre-record ako ng story ng mga kaibigan ko. And in 5 years, after 5 years, papakinggan namin siya ulit. Oh my God. Kasi tama daw magsulat. So, Makinig lang makinig. yes, narinig nyo na yung boses niya. Pero tonight, I am with a very special friend. A friendship that built unexpectedly. Aww. Kasi nung college close naman kami, pero hindi kami tropa. Pero ngayon, no, after 10 years or 13 years, magkaibigan pa rin kami. So ngayong gabi, kasama ko, mas makikilala nyo po, si Amy Thoughtful. Yes, naman si Amy Thoughtful na yan. Hello everyone. So malalaman nyo bakit Amy Thoughtful. Yan. Pero ganito, ma'am, siya. Mas kilala namin sa isa, tawagan namin dalawa is ma'am. Pero, gusto mo munang malaman, sino ba si Amy? Ang hirap naman agad ng tanong na yan. Hindi siya, hindi ako HR, pero sino si Amy? Kasi, maraming tao dito, possible na didinig ka, or nakilala ka nila, wow, kasi sikat. Wow. Dahil babae tumatakbo sa bypass road ng Balete, ng Inusloban. Si Amy po yun. Pero sino si Amy? Ako? Sino ba si Amy? Wala. Ako ay simpleng tao lang na may pangarap sa buhay. Charot. Hindi. Siguro wala, ang hirap kasi feeling ko until now hindi ko pa rin kilala yung talagang Sarili ako. Oo. Pero as of now, sino si Amy? As of now, sa buhay na meron ako, ako ay isang masasabi kong matured na ako ngayon. Si mature Amy na to. Matured. Amy matured na to. Amy matured. Hindi na siya immature. Matured na. Pero ma'am, kasi kaya naman kita in-interview. Kasi sabi ko nga dito, these are stories of ordinary people na baka sakali may mga tao na makarelate. So alam mo naman natin, ma'am, you're from a very, very extended family. Yes. So anak ka ni Arturo, ang engineer dati ng Lipa. Nagawa na City Hall. Isa sa engineer ng City Hall. Yan! Kasi super interested ako nung nadidinig ko yung story mo. Ngayon lang naman tayo nagkasama. After college tayo nagkasama naman sa Tagal. Mas nakilala rin kita. Tapos doon na-open na si Arturo gumawa ng City Hall ng Lipa. Pero si Arturo, hindi lang iisa ang pamilya. Pangilang pamilya ka ni Arturo? Pangatlo? Kasi yung family namin is my first wife si Papa, and then meron siyang naging someone na nagka-baby siya doon, and then yung mother ko na yung sumunod. So, I'm not sure if mako-consider kung pangatlo kami or pangalwa, kasi yung sa sunod naman ng Papa is never naman silang parang nagsama. Doon nagkaroon sila ng relationship, nagka-baby, other than that kasi parang hindi naman sila nagsama. So, hindi ko din alam if pangatlo ba kami? If considered as family yung kanila. Parang, yes. Uso naman kasi dahil. Hindi naman pala uso. Nadidinig ko dun sa mga lolo ko, may mga naging anak sila before marriage. Yes, Ay, may mga ganun nga. So, ano yung naging, ng buhay na, sobrang extended yung family? Paano extended? Paano yung buhay na namin bilang parang kami yung extended, yung iba-iba. na-extended, kasi lumaki ako, hindi ko talaga siya na-consider kasi nasa amin naman yung father ko. Though, pina-realize naman nila sa akin kasi syempre tataka ako, may mga older sisters ako and brother. So, tas hindi sila sa amin nakatira, bumibisita lang sila. Hanggang eventually, kasi sa age ko parang ang bilis ko ring talagang mag-matured na, ay, ganito pala yung family namin. So, natanggap ko naman siya agad. So, hindi naman ako nahirapan. Nahirapan lang ako sa mga sitwasyon na parang kailangan kong maging maingat kung ano yung mga lalabas sa bibig ko. Kasi iba-iba kami ng side ng... Iba't iba ka na reality ng truth. Lagi naman. Yun. Pero okay lang ba i-record natin? Lipat na natin. Lipat natin. Kasi, ma'am, anak ako ng OFW and anak ka ng naging OFW. Yes, What made your parents decide na may mag-OFW sa family?
Ano talaga, ang naging reason is kasi hindi na nag-work ang relationship ng parents ko. So, may isang kailangang mag-give up at lumayo para maiwasan na ang pag-aaway. So naging medyo may wireless sa loob ng bahay. Oo. So, isa na yun sa naging way para hindi na Hindi umabot sa murder. hindi na siya lumaki pa at lumala ang sitwasyon. Nag-decide na lang na yung mother ko yung mag-OFW. Pero hindi dapat kailangan kasi okay ang life niya eh. Okay naman talaga kami. Pero yun nga, dahil talagang naniniwala ako na kapag ka nagkaroon ng gulo sa loob ng family, nasisira, yung nawawala yung blessing. Kasi, syempre, parang nawawalan kayo ng love sa loob ng bahay, respeto. So, ngayon, nagiging negative na yung surrounding. So, pag gaganon, yung mga blessings at yung positive na aura, umaalis na siya. So, naniniwala ka Naniniwala na ako may na blessing blocker kapag may negativity? Yes, oo. And, Na-realize ko talaga na habang lumala ako na parang pagka finid mo yung sarili mo ng negativity, puro negative yan eh. Nabablock yung positivity, yung positive ng buhay na ibibigay sa'yo ni Lord. Ilang taon ka no, umalis si Tita Noemi? Grade 3. Grade 3 ako noon, so mga 9? Magta-10. Yes, oo. So sa age na yon, ano na ako noon, parang open na ako sa mga gawaing bahay. Nasagot mo yung tanong ko, ha? Ay! Ano yung childhood na, yung pagbilang grade 3 ka, na nag-turn bigla, no, from being anak na bata, to someone na nag-adulthood agad? Ayan. Para kasi nung bata naman ako, kahit nandiyan yung mother ko, magkakasama kami, mahilig ako sa gawaing bahay. So, naghuhugas ako, nagwawalis-walis ako, pero may pagkatamad rin ako. Though, marunong na ako, bata pa lang ako ng gawaing bahay talaga. Nagsasaing, ganun. Kasi nakikita ko observant kasi ako sa loob ng bahay. So, marunong ka magluto, marunong ka maglaba? Yes, oo, bata pa kahit lang nandiyan ako. pa si Noemi, hindi mo kailangan mag-adjust ng... kasi... Hindi inuutosan ni Noemi, gusto mo lang? Hindi, nakikita ko lang sa mga kasama namin sa bahay. Bakit? May kasabahay kayo? Oo, meron kaming angels sa bahay. Angels, guys. Ang dami nilang kasambahay dati. Ayoko kasi ang tawag is kasambahay. is angels. So, kami ng kuya, meron kaming... Tig-isa kayo? Tig-isa kami ng angel. Grabe. Yun. Ano lang ginagawa ni Noemi? May business kasi si mama. So, anong business marami siyang naging business. May kantin kami. Meron siyang pautang. Yes. Kaya masasabi ko naman na well-off family kami. Growing up. Yun nga, dahil nga lang sa hindi na naging okay si family, eto talagang iba ang nagagawa ng hindi pagiging magkasundo ng parents. Kasi once na hindi na magkasundo si parents, unti-unti na rin nabablock yung blessings. Yes. So, yon. So, talagang pag humanap kayo ng mga pangasawa, please, i-make sure nyo na isa-survive ninyo to hanggang pagtanda. So, dahil kawawa ang mga anak. Anong struggles nung time na magkasama pa sila? Nakikita ko sila nag-aaway in front of me talaga. Isa yun sa ang hirap. Makita mong nag-aaway yung parents mo. Kasi, growing up naman, hindi yun yung nakitaan mo eh. Tapos, all of a sudden, sa age na to, ayun na. So, at peace kayo talaga? Oo, masaya naman kami ever since. Anong nag-start? Parang nagsisimba kami lagi tuwing Sunday. Masasabi ko na may kaya talaga ang pamilya namin. Kasi nakukuha ko pa rin naman yung mga gusto ko. Nung time na yun. Nung time na yun. Papa, gusto ko po growing na ganito. Oo. Pero, at a certain age, yun nga, 9 years old, grade 3 eh. Doon na nag-start na nagkaroon na sila ng mga personal problems within their relationship. Dumating yung point na tug of war. Yes, ayan na yun. Pinaghahatian kung saan ka sasama. Oo, yan yung time na before pa mag-OFW si mama mag-decide na mag-ibang bansa. Tumira na si papa. Umalis na siya sa bahay namin Lumipat siya sa taas. Lumipat na siya sa taas. Sa kanilang ancestral house. So, doon na siya nakatira ulit sa lola namin. And then, makapapa ako. Minado naman ako doon. Alamin ng nanay ko. Makapapa ako. So, mas pinili kong sumama sa papa. And then, si mama, syempre, bilang nanay siya, gusto niya, nakikita niya yung anak niya. Pinupuntahan niya ako doon, dumating sa point na pinapili na niya ako hanggang sa nag-tug of war na sila ng papa.
Kung saan sasama. Oo. Which is nakakatawa. Pag inuulit ko yun sa kanya ngayon, hindi daw niya yung tanda. Ni Noemi. Oo. Pero syempre, totoo na pagbata ka, kung ano yung nakikita mo, kung ano yung naranasan mo, talagang hindi siya mawawala. Tumatatak talaga siya sa isip at utak mo eh. Yun na siya. Tumatatak siya. Oo. Tama. So, ulitin ko lang, ma'am, na dahil doon sa nangyari, it forced you to start to become an adult. Oo. So, ikaw yung naging hindi naman nanay. Ikaw yung babaeng matanda sa bahay. Yes, oo. Actually, credit ko din naman yung kuya ko doon. Kasi kami ng kuya is namatay. Bigla tayo dumilim. Bakit mo diskarga sa sakyan? And then, yun nga, i-credit ko si kuya kasi naghati kami noon ng kuya sa kung paano maging setup ng bahay namin. Parang, hindi ako magaling sa budget. So siya sa budgeting? So, nung una kasi nasa akin yung budget at yung pag-aayos ng bahay. Though may kasama naman kami, nandun yung parang lola ng mother ko. Tita ng mother ko. So, lola ko siya. Kinuha rin siya ng papa para lang. May kasama in case na wala ang papa, maalis, may kasama pa rin kami. Kasi syempre, minor pa rin naman kami. Kailangan pa rin namin ng parental guidance, you know. Tapos, ang kuya nun, parang hindi ko na kaya na sa akin lahat. Syempre, bata pa rin naman ako, no? Hindi ko na kaya lahat. Bata rin siya? Oo, bata. Sabi ko, kuya, hindi ko na kaya mag-budget. Ikaw humawak ng pera kasi ako nasa lahat sa bahay. So, nagpapadala nun, si Noemi at saka tatay mo, silang dalawa naghahati sa budget ng house? Mostly nung nag-abroad si mama, siya na. Pero ang allowance, may allowance kasi kami both. So may nakukuha kami allowance kay papa. Meron kay Noemi. Meron din kay mama. So ganun ang nangyari. Kaya akala ng lahat, sobrang dami mong pera. Dami kong pera, pero hindi po. Talagang fake news. Kasi maliit lang din naman yung allowance na binibigay nila. Pero dating ang pera nang galing abroad. Kasi dati, hindi pa naman uso yung mga transfer, di ba? Door to door. Door to door. Oo, door to door. May darating sa yung kakatok sa bahay, di ba? Tapos, hahanapin yung pangalan mo. 90s, 2000s, ganyan. Oo, may darating na lalaki pa nagdi-deliver nun sa amin. Tapos kilala na kayo. Oo, may dumating pong pera, tapos nasa isang envelope yun, tapos magbibilangan kayo ng dollar. Kasi may serial. Dollar dadating. Oo, dollar yung dadating. Serialized yung pera. Oo, kailangang lahat ng serial nung dollar. Tama. Tugma doon sa listahan. Doon sa listahan. Ganun dati. Hindi pa kasi uso dati ang bank transfer, mga Paymaya, GCash. Wala pa nun eh. Wala. Laging door to door ang pera. Oo, nakikita ko yun sinasalubong yun ng lola ko. Oo, syempre. Tapos kilala ka na din. Tatawag na nun ang mama namin. May darating ng pera dyan sa linggo. Ganitong oras siguro yon. Alam na yon. Kasi may days yun eh. So may telepono kayo? Oo, may telepono kami noon. Nauso pa sa... Lagi tumatawag si Noemi? Hindi. Kasi syempre prepaid eh. Mahal ang tawag. Mahal ang tawag talaga dati. So prepaid ang telepono nyo? Oo, prepaid. Na kapag walang load, walang dial tone? Wala, oo. Ganon. Tapos... uso pa yung kapag dahil OFW siya, di ba? Siyempre, babatiin mo ng lahat ng okasyon. Magkakaubusan pa ng nung parang magre-register, tapos mabibisi na yung line ng sa telepono, gano'n? Wala kami telepono. yung mga cellphone noon, mga yung mga telephone. Okay. Oo, yung mobile phone. Oo, yan. Yung malaki. Uso pa yun. Di magre-register na agad kami para lang maka-message. Tapos kailangan may matitira kasi magkaano nun ang text abroad? 15, 25. 15, 25. So, i-reserve mo na yun eh. Para mabati. Tapos kailangan ano mo yung oh my gosh. Yung 160 characters. Kasi kapag umano na yun, dagdag siya. Oo. So, kailangan ma-consume mo yun. So, lahat shortcut. Yung I love you, ano lang yun? Hindi pa uso nun sa akin ang ILY dati. ILUVU. Ganun pa. Para sulit. Kasi para sulit, kailangan lahat. Naka-shortcut ang lahat ng... Ite-text yun kay Noemi. Oo. Tapos wala ka ng load.
Kasi mahal. Tapos nandun na din lagi, Mama, malapit na po ang tuition. Ganun. Love you. Oo, kailangan palalahanan mo na kasi yun na lang yung moment na Tigisa kayo yung text ng kuya. Oo. Ganun. Ganun yun. Hindi ko kasi nadanas. Oo. Though nag-OFW na natatay ko, 2008 na. Oh, late na. So, may only text. Oo. Kami hindi. Piso na lang ang text. Dumal pa rin sa abroad. Oo. Sa amin hindi. Dumaan kami sa ganong moment talaga. Galing. Tapos may moment na, ano pa yon, parang every 2 weeks lang pwedeng tumawag kasi wala kang pangtawag eh. Sino tatawag si Noemi? Si Mama, oo. Tapos mabilis lang yun kasi minuto ang bayad eh. Oo. Ganun pa dati. Tapos hindi katulad tama. ngayon. Wi-Fi. Unlimited. Kahit maghapon kayo magkausap ng Oo. family mo abroad. Okay lang. Grabe. Dati hindi. Tapos syempre, hindi pa uso na ng social media. Mm-mm. Syempre, hindi mo nakikita ang pagmumukha ng family mo na nasa ibang bansa. Pag may aalis, magpapa-film ka kay Kodak. Papa-picture ka. Magpipicture na kayo lahat sa bahay. Oh. Few weeks bago pa umalis yung pupunta doon kasi may mga tatawag, uy, mayroong bagong pupunta dito sa Israel. Ganan. So, marami nag-Israel sa Ripa. Oo, marami kasi may agency naman. So, mas May nagpapasok parang talaga. ka-level din na nag-Italy. Oo. Okay. Nagkataon na yung agency humawak kay Mama is taga-amin. So, kapag kami mga pupunta doon, nasasabihan kami. Papadala ka. Ilang pictures? Album. Kasi kailangan mong mag-print ng film. Oo. So, pag na-print na yun lahat, pag na-develop na yun, syempre, lalagay mo na yun sa album. Papadala mo na yun. May bayad? Wala. Basta konti lang kasi syempre, may mga dadalhin Okay, din naman. Nakikiusap ka lang namang dalhin. Pero, naranasan mong sumulat. Kasama na yun, basta may aalis. Hindi ka kasi yung pwedeng magpapadala through post office. Hindi uso kasi dati. hindi naman yun uso dati. Though yung tita ko sa Canada dati, nagpapadala siya, post office. yun. Kaya yun. Tapos, greeting card. Oo. Tapos may nakasingit doon na picture niya. Update sa buhay niya. Tapos minsan may $20 kasi lola ko makakabisibe. May pera nang kasama yun. Ganun nga sila. Ganun yung college tayo. Bigla ako nawawala. Pupunta ako ng post office kasi may mga maliliit na package na darating si Mama. Ano laman yun? Lahat ng request namin. Ganun. Mga damit, ganun. Doon ko nakuha ang iPhone kung una. Nanawala sa Ito yung pinakamatagal mong iPhone. Ito yung pinakamatagal mong iPhone. Congrats sa akin. Nawala iPhone niya sa multicam. Kala mo yaman mo Yaman mo ikaw ang kauna-una may iPhone Sumunod ka na sa pwede rin mayaman. Pangalawa ka. Yun talaga yung legit na mayaman. Ako ni piling lang. 3GS. 3G. 3G yun. Okay, 3G. Guys, Hindi pa marami yung ng iPhone na dumaan 2G? May May 2G pa eh. Hindi ko alam. Yung parang bakal pa yung likod. Bakal likod. Parang ganun yung akin eh. Kasi sa kanya 3G, yung ang likod na ay parang puti na plastic. Oo, yung akin bakal. Gray at saka black yung... Oo. Na hindi ko nakita ever yung phone mo na yun. Kasi bago siya nawala eh. Ay, hindi. Nadala ko pa siya. Hindi mo siya makita kasi nandun siya sa expo lagi. Bakit? Martyr ako eh. So siya nag-hide ng phone? Oh my gosh. Kasi di ba nung college, uso yung pag may boyfriend ka, girl. Hindi ko alam. Ay, sorry. Uso kasi dati, yung magpapalit phone. Anong phone niya na ginagamit mo? Nokia. Nokia. Yung flip pa. Kulay orange. Kasi medyo yun, medyo social yun. Flip na may tataas-taas. Yeah. Medyo social naman pala, pero tayo na iPhone, piniram niya. Tapos naman ako, nagalit mo sa akin. Kasi wala kami. Kinuha mo kasi sa akin eh. Hindi man nakaw kung hindi mo kinuha sa akin. Which is ako nga, no? Kasi nagkakaungkata ng past. So, ma'am, super ako curious dun sa life ng mga unang OFW. Ilang years nag-OFW si Noemi? Guys, Noemi yung tawag, first name basis kami sa mga magulang, Oo, ganun talaga kami. Matured kaming tao. Feeling nasa States kami. Matagal si Mama nag-abroad. Since grade 9 ako.
grade. Gaga. Nag-K to 12. Simula ng 9 years old ka. Ayan. So, Simula grade 9 years old. Grade 3, 9 years old ako. Hanggang sa makagraduate ako ng college, hanggang sa nag-work na ako sa first job ko. Oo nga, so recent lang OFW niya. si mama. Pero wait, may time na umuwi. Once or twice lang siya umuwi eh. So, duration na almost 15, 10 years? More than 10 years eh. So, mga 15 years, Yes, twice or twice lang siya nakauwi. Oo. Ilang araw ang bakasyon? 1 month naman. Kahit na. So, umuwi ka pa Ang ng parang laging nagpapawi lang kay mamay ang kuya. Dahil Gusto ni kuya na ng graduation si mama. ayaw mo? Ang problema nga kasi magkasunod Magkasunod, kami. so dalawang gastos. So, hindi talaga aari. Kasi, dati naman, ang mga OFW is may kontrata na hindi ka pwedeng lumabas ng bansa nila for a certain years. O, ganun dati. Oo, hindi ka tulad Ngayon na 2 years, parang 2 years lang. every 2 years. Kasi nga ngayon, na-realize na good for mental health ang pag-uwi sa Pilipinas. So, nilagay na yun sa kontrata. Pero dati, hindi yun uso. Oh my gosh, pag umalis kami, chance pa lang hindi Pag ka umalis makauwi. ka, oo. Ganun talaga. Talagang dati, ang hirap maging OFW. Though mahirap pa rin naman ngayon. Pero dahil nga, na tayo sa lahat ng, Naging diverse na. Yes, naging diverse. Dumay rin ang freedom nila. Oo. So, grabe. Parang lumaki ka pala na calls, text, and video calls lang with your mom. Oo. Lumaki ako na hindi ko natatanda ng itsura ng mama. Okay. Kasi magbe-base ka lang sa picture eh. Oo. So, ang napipicture ko sa kanya is kung ano yung itsura niya sa mga pictures. Pero yung personal, hindi ko alam. May times na nagigising ka, tapos umiyak kayo na mo siya. Hindi. Kasi mas dad, papas girl Hindi, ka. kasi siguro nga, nung lumaki ako, ang bilis na tanggap ng pagkatao ko na malayo yung mother ko. At saka parang wala akong time magrebelde. Very good. Parang, kasi diba may mga ganun tao na, hindi naman ako mahal na magulang ko, wala naman sila sa tabi ko. Wala, ito lang kaya kong gawin, ganun. Ako hindi. Kasi siguro yung personality ko nga is, pinakita kong bata pa lang strong ako. So, parang nadala ko siya na parang, okay lang, naiintindihan ko naman lahat ng sitwasyon. Tsaka, napapagod ako makapag-diskusyon sa mga tao. So, kapag may mga naririnig ako na parang regarding sa mga parang i-question nila na, may sure ka, ganito, ganan ka. Hindi ko na pinapansin. Pagod na ako. Ganun ako. Pero yun, growing up, tanggap ko naman. Pareho tayo. Oo, di ba? Na mas iintindihin ko yung nararamdaman nila nung parents ko ha. Oo. Kasi ang tagal na rin, di sila umuwi, di ba? Naisip, like, pag tinatanong ako, pauwi mo na tatay mo. Ang lagi ko naisip, magiging madamot ako sa kanila kung pauwiin ko sila. Oo. Kasi ayaw nila eh. Yun nga eh. At saka kasi ang aking inaano rin, kung mas masayang parents ko sa ganong setup, masaya si mama nagtrabaho siya sa abroad, though alam kong may homesickness naman yun talaga. Pero if nakikita niyang mas okay siya ron, bakit ko naman siya pipiliting mapunta dito sa Pilipinas, 'di ba? Eventually naman nagsisilakihan tayo. Nasaan ba tayo ngayon? 'Di ba? Minsan ayaw natin silang kasama rin. O ganun din naman sila sa atin. 'Di ba? So yun. Feeling mo dumaling yung pagiging magulang nila dahil hindi tayo alagain, dahil malayo. Siguro in a sense na sa part na yon yung dumali, oo. Dahil hindi tayo alagain. Hindi talaga rebelde. Oo, hindi. Oo. Feeling ko talaga, swerte nila sa atin. Buting na umiyak ngayon. Kasi naalala ko, may one time, may kausap ang tatay ko noon. Dati hindi ko napapansin. Na ang tagal na pala lang wala. Ang tagal ko na pala mag-isa sa Pilipinas. Wala pa akong kapatid. Hindi katulad mo, meron ka makakausap. Ako wala talaga. Tapos, one time, uwi tatay ko, sabi niya, hindi na daw niya ako nakitang lumaki. Tapos na-realize ko, hindi kami magkakakilala. Ang pagkakilala lang namin sa isa't isa is yung araw na nandito sila. Yun nga eh. Actually, yun yung para lang feeling ko regret natin bilang anak at regret ng parents natin bilang malayo sila sa atin. Yung napoprovide nila yung mga needs natin. Pero yung time together, yung moments na makita mo, parang kailan lang, ito lang itsura mo, ngayon, ganito ka na. Hindi nila
mapaprocess yung ganun eh. Kahit, Kasi hindi naman nila nakita eh. oo, kahit ng- ako hindi ko ma-happy kami as a family, pero may mga bagay na nagugulat ako. Oo. Pag nandito sila sa Pilipinas, nanay ko pala, bigla na lang siya mawawala, kasama siya sa ilog. O, diba? Ako rin, nanay ko bigla eh. Ay, nasaan na yun? Nandito lang yung kanina. Nakatakas Oo. na pala. Ay, ganito pa yung nanay ko. Mas masaway pa sa akin. Oo, may ganun akong feeling na, ang nanay ko, she's the, na constant battle ko siya. Na, ngayon lang pala nabubuhay yung nanay ko at tatay ko ng life nila. Kasi, for the longest time, nag-work sila, for the longest time, malayo sila. Oo. Na minsan iniiyakan ko, na parang, ano ba yun, wala time sa akin. O kaya minsan, pag dadating ang nanay ko, excited ako kasi sabi ko, may magluluto sa akin, may lutong bahay, lutong nanay. Ang sasagot sa akin ng nanay ko, kaya nga ako nagbakasyon para wala akong gagawin. Kasi yun ang ginagawa nila. Nagluluto siya sa mata. Oo. Pero alam mo, may ano yun yung parang, ay, ganun. Hindi ba niya ako love? Kasi gusto ko rin naman. Oo. Naiingit ako sa iba na bakit kaya ganan. Tapos na-realize ko, iba-iba yung uri ng pamilya. Yes. Iba-iba. Oo. Na masaya na naman ako kung ano meron ako. Pero, like ko sinasabi, sana mas sumaba yung buhay nila. I want to be very, very successful para sa kanila. Actually, sa yan sa ano ko, lagi sinasabi sa mga tao, hanggat nandyan yung parents nyo, i-spoil nyo sila. Pag-uusapan natin yan mamaya. Pero, sabi mo sa akin, naging ikaw na yung adult girl sa bahay nyo. Pero, kamusta yung school life mo? Honor ka? Hindi. Hindi Feeling mo? Never ako na-honor kahit nandito yung mama ko. Okay. Hindi ako yung tipong anak na... Big achiever? Hindi. Ang mama ko, nagagalit siya. Lahat. Nung tamad kasi ako. Kasi Masipag akong pumasok. Pero tamad ako mag-aral. Papasukin mo ako everyday sa school. Andun ako. Pero mag-aaral? Pero hanapin mo kung maging honor ako. Hindi. Hindi. Attendance, yes. Check lahat. Talagang 100%. Nung elementary ako. Hanggang college? Ay, hindi. Nung college. Binoto nyo nga ako mayor kasi lagi ako wala. Talaga, wala. Hindi mo naalala kung ba't kami to. Di, eto na. Nung bata ako kasi, mahilig naman akong pumasok. Kasi gusto ko naka-uniform. Tsaka gusto ko yung mga tipong nagbibihis ako, nag-iipit ako. Pero hindi mo ako makikitang active sa loob ng classroom. Ano ginagawa mo? Wala, nandun lang ako. Present! Hindi ako nasagot ng recitation. Ayoko, nagtatago ako nun. Ganan. Ayoko talaga, pero papasok ako. Isang school ko lang sa elementary hanggang college, di ba? Oo. Choice mo yun? Choice ko siya kasi tamad ako. Ayaw mo. Ayoko ng mga entrance exam. Sabi ko nga sa inyo, papasukin niyo ako, okay. Pero yung mga mag-aaral, pagagalain ng utak, hindi. May ganang estudyante talaga. Guys. Ikaw yun. At ako yun. At ako rin ang patunay na kahit ganon. Paano ka napunta sa Ibicom? Ang gusto ko talagang course kasi gusto ko talaga maging nasa medical field. Oo nga pala, mahilig ka nga mag-white eh. Oo. At saka, kaya nga ata weakness ka mga nasa medical field. Ito na maramdaman mo. Sumat na ang ulo, nasa hospital ka na. Yes! Mahilig talaga ang lola mo. Kaso, dahil nga hindi siya, alam kong hindi siya kaya ng brain ko. Kita niyo naman, attendance nga lang ang ambag ko lagi. Hindi ko siya matuloy. So, nung nalaman ko pala, kaya hindi ako umalis ng school. Simula elementary up to college, isang school lang ako. Kasi, nalaman ko na kapag doon ka pa nag-graduate ng high school, wala kang entrance exam. So, bakit ko pa pahihirapan ng sarili ko? May nag-o-offer na school na walang entrance exam. So, G ako. Pagpunta ko sa registrar, nagtanong na ako, ano po dito ang course na wala masyadong math? Kasi nga, na-trauma ako sa accounting. May accounting na kayo ng high school? Fourth year. Nagkaroon kami ng basic accounting na talagang ako malito-lito na. Sabi ko naman sa inyo, minsan ganda lang ang dala ng lola nyo. At hindi naman kagandahan. Ano sabi sa'yo? Na walang entrance exam? Yun. Dahil graduate ka din dito ng high school, wala kang entrance exams. Kung ano po ang mga course na walang math? O kakaunti ang math? Eto,
Sinabi nila. Mm. So, AB communication ng isa sa kakaunti ang math, which is 2 lang. For first college lang yon, 'di ba? Anong mga course natin nun? Basic algebra. Basic algebra, tsaka may isa pa. May isa pa. May ano pa. Yung basic algebra nga is Like physics pa ba tayo? Hindi na. may physics tayo. Ng college? College. High school kasi meron. Second year, third year yun. Okay. And then, yun yung basic algebra nga eh. Munti ka pa ibagsak, sinabi ko lang sa prof natin. Ma'am, wag niyo na ako ibagsak kasi pag minagsak niyo ako, makikita niyo naman ang mukhang to. Mayayamot na naman kayo. Hinigay niya akong press. Sino to? Nakalimutan ko na yung teacher natin na yun. Teacher natin sa basic algebra. Hindi to. Hindi. Okay. Basta yon. Nakalimutan Okay. ko na. Basta, Hindi si Miss Ay, hindi. Magbo? hindi ko tanda. Okay. Parang Physics si ito. Miss Magbo. Friendship ko yan. Basta yan, nasa ko, ma'am, total na init ang ulo mo sa akin. Ipasa mo na ako. Ano tayo kasi ganun din. Ibabagsak ko pa rin to. Alam mo, mahina ako sa awa. Yun. Binigyan akong tres. Masaya na ako sa tres. Oh. Ang swerte natin, hindi tayo nakasama doon sa mga nabunot maging 5 sa computer. Ay, oo. Pero alam mo, sobrang grateful ko nun kay Aldrin. Talagang, hi Aldrin. Siya ang gumagawa ng mga assignment ko sa Ang sa akin siya din yung gumawa sa computer shop. Oh, di ba? Kasi magkasunod kami eh. Dahil sa apelido namin eh. Di ba? Merong classmate tayo, may boyfriend na comsci. Sure, meron silang ginawa. Mm-mm. Ang ginawa lang natin, punta na computer shop, pinalitan ng kulay. Kami nila Aldrin yung magkakasama noon. Tapos parang sabi ko, hindi ko talaga siya kaya, hindi ko alam yung kahit magpalit ng kulay. So, siyang gumawa. Ako, hindi ko siya kasama. Sabihin ko lang, gawa mo naman ako ng assignment. Ako na bahala sa'yo. Oo. Oo. Ano talaga kami ni Aldrin ng college? Totga. Totga niya ako eh. Tuwan-tawa ako nung one time. Share ko na lang. Pinuntahan ko siya sa trabaho niya. Sa dati niyang work. Sa SM. Yes. So, nandun ako. Tapos, kasama ata kita. Tayo dalawa ba yun? Basta pinuntahan ko siya with someone. Tapos pinakilala niya ako dun sa isa niyang ka-work. Tapos niya, ay, si Amy nga pala to. Tapos natanong kung sino ako. Sabi ko, ako yung na-outlet niyang pag-ibig. Yun. Di ba? Ako yung na-outlet niyang pag-ibig. Sabi ko, huwag kang ganan. Gagawa ka baka naliligaw ako. Oo, may girlfriend niya. Kaya girlfriend na yung girl sa atin. Oo. Ikaw ba naman, pumunta ka doon, magsabi ka, ako yung na-outlet niyang pag-ibig. Galit natin yun. Oo, okay Buti na. pa si Ange, BFF natin si Vance. Yes. Mabait sa atin si Ange. Yes. So, may naman sa akin, Kain mo na. ganda lang ang puhunan mo nung college. So, dahil sa ganda mong yan, kasi, hindi ko kasi sure yung love life mo, pero, yung gandang yan ba yung first love mo? Yung college, yun ang first boyfriend mo? College. Kung ang i-consider ko, ang ganda ko na naman, may kino-consider ako. Nagka-jowa ako nung high school. Sino? Hindi ko alam. Pero wala naman masyad nakakalam ng kasi amin yun. Hindi naman taga-amin. Oo! Pero, Yung nagtatrabaho sa... Hindi! Hindi naging jowa. Hindi, ano lang yung mga char-char lang. Yung mga for the experience na tayo. Alam mo na, growing up, curious ka. Anong feeling Oo, kilala ko siya. Sino? Yun. Parang nagtatrabaho. Tribal ba? Digis? Hindi, wala ako doon. Sino yun? Yun. Hindi. Ako ba mo nun? Meron ako may na nagpupunta dati sa... Akala ko jowa mo siya. Hindi. Kapitbahay nyo, may ganito siya. At bahay ko. Okay yung itsura. Hindi ko Tapos biglang may asawa na siya ngayon. Parang lahat naman sila nag-asawa. Napag-iwanan na tayo. Sabi ni Rihanna, look at all of my exes. Lahat sila single pa. Ibig sabihin, hindi akong problema. Ngayon, lahat sila settled na. So, tayo na yung problema. Pero, sige, sino unang nung jowa? High school days. Naging jowa mo yun? Sabi mo sa akin, hindi. Hindi ko kasi makonsider kasi 2 months lang naman, tapos umalis na siya pa abroad eh. Okay. Pero nagkaroon talaga kami ng Nakalala ko yung usapan natin, may humula sa iyo kapag Canada ka.
Iba pa yun. Ang ganda-ganda ko! Kasi lang! Yung lang na chugi. Sabi ko naman sa inyo, ganda lang talaga meron ako kay Dita Lynn. Hindi, iba pa yun Kala na ko Chogi. makakaalis ka na nun eh, dahil dun. Pero Sa love, Amerika yun. love naman natin. Love, alam mo yung, Hindi ko siya, kinakwento mo pa lang siya dati, Oo. love ko na siya. Gusto ko siya ma-meet. Tapos, Oo, tas wala na. inuud siya. Nawala na siya. nawala na siya. Anyway, siya yung first. If gusto ko siya na lang yung first. As official talaga. Pero, Ah, kasi, hindi nga kami nagtagal. 2 So, months. hindi ko lipad talaga na. makonsider kasi hindi naman namin nagawa yung mga bagay ng magjowa eh. Kasi bata. Kasi bata, so ano ba? Like, Consider ko ba classmate yun? mo siya? Hindi. Hindi. Saan siya napasok that time? The time? Amerika nga. So, Tapos, bakasyon lang dito. nagbangta lang sila dito. Tapos, dapat talaga, dito na siya mag-aaral noon. Bakit bumalik? Mas maganda sa Amerika eh. Alam mo Kung naman. dito siya nag-stay, siguro may anak ka na. Oo, baka ano na ako. Pamilya na kayo. Pamilyado na ako. Oo, 5 bata na yung kang anak ko. nanay. Oo, ang cool kong nanay. Oh, feeling ko. Kasi ganun yung nakikita ko sa kanya. Sana pang matagal. Feeling ko, Balo ka na. Hindi, feeling ko college pa lang. May anak na ako. Pero which is, Baka kasi parang Ay, hindi, baka parang naman. okay naman. baka hindi naman ako balo kasi nandito na siya. Doon siya namatay. Sorry, Lo. No, Sorry, no, sorry guys. sorry. Sorry guys, natatawa namin dalawa sa kalokohan namin. Pero, kung may tot ka, siguro siya yung tot ka ng grupo. Never namin siya namin. Oo, never. Wala. Kasi muntik na eh. Yes, kahit sina Nikki, never nilang. Feeling ko, kung pinakilala mo siya sa amin, buhay pa siya. Kasi lagi mo pinipigilan eh, na dito pala hindi mo sinasabi. Ikaw din eh. Ikaw may kasalanan. Ay, di sorry na. Pero, after him, sino yung next na Yung official? yung college na, yung kilala niya na. Na? Wait, Yung kilala niyo ng remind me. Yung kilala niyang boyfriend ko nung college. Nag-iisa lang naman siya. Kamusta yung pagkakamera ng partner? May idea ka of having a partner? May fear ka? Sige, ito muna. Anong idea mo na pagkakamera ng partner? Sa teleserye, di ba mahilig ka magbasa ng pocketbook? Hindi ako Hindi ako nagbabasa ng pocketbook. Tamad nga ako nung... Sino yung kilala ko nagbabasa ng pocketbook? Oh my gosh. Akala ko ikaw. Hindi ako. May idea talaga ako. Parang may kilala ko na nagbabasa ng pocketbook si Amy yun. Parang Hindi hindi. pala ikaw, hindi ka pala. Hindi. Ang ginagawa ko nung college, magbutas ng damit. Ayan! Oo. Huwag mong tugtukin yung ano. Sorry. Alam ko na, ikaw yung fashionista naming classmate. Na naging lotion. Si Amy guys, fashionista siya. Tapos, kung naalala nyo si Ai, para siya si Ai, makulay yung damit. Yes. Idol mo si Jolina. Nung bata ako, oo. Kaya siguro nadala mo siya. Actually, nung bata ako, yung sinasabi ko na papasok lang kasi gusto ko lang nakaipit, ganito, ganun. Kasi Jolina. Oo, ang tawag sa akin ng tatay ko na time is Christmas tree. Kasi nga may ka ng may mga... Kasi may mga paru-paro ako, mga Jolina, kung ano-ano spring-spring na nilalagay, tapos kailangan pantay na pantay yan. Even na even dapat yan. Na talagang Ikaw kung nag-ayos sa ilan. Yes! Kaya ang tawag sa akin ng father ko ay Christmas papasok tree. na si Christmas tree. Talaga naman siya until college kasi Oo. there was a time na naka-double kang damit. Parang pink. Pink and green? Pink. Tapos guys, tas yung Tas-tas damit. ang Butas likod. yun. Yes. Meron pa, ito gilid. Oo, gilid. Meron din, kulay green yon. Hindi ko alam kung nung college, nadala ko pa yung bag ko na boobs. Hindi ko naalala. Mayroon akong bag na boobs na makulay din yun eh. Na may green, black, pink, yellow. May ganun ako. Pero high school sure ako, dinadala ko yun kasi tandang-tanda yun ni Nikki. Kasi nga, parang kilala nila akong ganun. Para ka palang si Ai dati, kulay mo. Yes. Kulay akong tao. Until umibig ako. Tapos At nawala na siya dahil alam niyo naman pag may jowa ka nung college, laging kung anong gusto ng boyfriend mo, susundin mo. Ayaw niya ng mga ganong pananamit. Gusto niya naka-t-shirt, naka-jacket. So, Kahit summer, naka-jacket ka. Considered as submissive ka. Nagsasubmit ka sa jowa, sa partner. Nung time na yon, nung Dahil college, kasi yun yung alam mong kind kasi of yun love. yung, yun yung alam kong love na dapat
ikaw yung parang sumusunod sa lalaki. Okay. Alam mo yun, parang Okay. ikaw kasi yung parang babae ka, baby. So, feeling mo, yun yung time na, pinaprotektahan ako nito, ganto, ganan. Mm-mm. Kasi sa loob naman ng bahay, hindi ka sa pinagbabawalan. Doon yung papa ko, mahigpit siya sa, nung nagdadalaga ako, medyo mahigpit siya sa pananamit. Okay. Though hindi siya kasing higpit ng ex ko. To the next level yung ex ko. Yung papa ko, dumating din yun sa point na ayaw ng papa nagsushort ako pag biyahe. Okay, okay. Pwede lang ako mag-short if may sasakyan. Pero kapag biyahe, bawal ang short. May one time, tumakas ako. Nakita niya ako naka-short. Naka-megaphone. Amy! Sinasabi ko sa'yo, umuwi ka ngayon na! Nasa kanton na ako na. Buti na lang nung mga panahon na yun, wala pa masyadong bahay sa may amin. Wala social media. Social media. Baka nag-trendy kayo magtatay. Uwi ako, nagpalit ako ng pantalon. Tapos hindi niya alam, dala ko pa rin yung short. Nagpalit ka ng short. Nagpalit ako ng short. Nagpunta ako sa mga lola ko doon, ako nagpalit. Saan ka pupunta noon? Ang alam ko noon, may lakad tayo. Kasama mo na kami, ganun. EK yun. Nagkikita yun. Mahigpit After pa si college. Papa after college sa akin sa short. Malakas pa sa Kasi nga siya. feeling niya, ang ganda-ganda ng anak niya. Ikaw, IC, ano tag sa'yo? Ano Ano tag sa'yo yun tatay mo? May tawag sa'yo yung tatay mo. Ano, ineng, nine? Hindi, yung malala. Artura. Hindi, may isa siyang tinatawag sa'yo na parang mura. Ikaw, Tarantada. Tarantada. Ikaw si Tarantada. Dito So- na pala si Tarantada. Paglaseng. Tarantada. At patingin ng aking ilong. Tarantada Oo na. nga, kasi ikaw kamukha ni Arturo. Yes. As in, kopya. Guys, kung makikita niyo si Arturo, Ito na yun. ito na yan, yun na rin yan, si Ma'am Amy na rin. Pero Ma'am si Amy, sabi mo sa akin, nagbago yung fashion sense mo nung nagka-boyfriend ka. Kasi naalala namin, meron kang t-shirt na may piercing na bata na oversize sa shirt. Yes. Guys, hindi pa uso ang oversize shirt. Nakaganon Meron na si... Kaya kasi niya may pagka-fashionista talaga. Oh my gosh. yung Ano naalala na? ko. Tapos brown jacket na hoodie. Na hoodie. Oo. Oh my Hindi ko na gosh. yung tanda. From someone na sobrang sexy, sobrang ganda, sobrang colorful, to someone na nagsusot pa rin siya, guys, ng t-shirt na John Cena. You can't see me. Yeah. Na dumating sa punto na wala Iba na siyang yung kulay. kulay. Nangupas na siya. Sinusuot niya yun. Tapos, from someone na lagi namin nakakasama, less na din. Yes. Less Talagang nung college talaga, naging syunga-syunga ako sa loob. Nakaabot kay after college, no? After college, oo. Oo. Matagal kami. Ilang years yun? 7 on and off. Oh my gosh. Oo, tsaka sa inyo ko nakita yung pagiging bata pa talaga yung isip. Oo. Kasi may naalala akong kinukwento mo telephone cord. Oh my gosh. Oo. Ang tagal nung Talaga yun? As in, dumating ako sa point na nagmamakaawa ako. Hindi ko talaga Nagmakaawa ka na mga iwan? Oo, kasi nag-break. May klase tayo noon. Nasa El Fili tayo na building. Nakikipag-break siya sa Siyempre, uso ng cellphone. Katext kami. Ayun daw niya, ganun-ganan. Alam mo, lumabas ako ng classroom. Pinunta mo siya. Nandang siyang mamakaawa sa labas ng room. Oh my God! Ma'am, bakit? Gusto ko siya maintindihan. Kasi, na-realize ko talaga ngayon na nasa 30s na ako. Iba pala talaga ang love na meron kapag pagkabata ka. Ano yung Ang feeling mo akala that mo time? kasi, ang love is love lang. Parang wala ka nang ibang iisip. Sorry! Durog mo yung microphone natin. Wala ka nang ibang iisipin pa na parang future eh. Kasi, So, feeling mo siya na yun? oo, kasi bata ka nga eh. Ang thinking mo kasi pag college ka, kailangan kami na nito para ang ganda ng... Oo, ganun yung mindset. Ganun yung mindset. Hindi lang akong ganon. Feeling ko. FYI, maraming ganon. Pero sa'yo na lang muna. Speak for Hindi, yourself. ayoko. Muna. Feeling mo Pero yes. Kasi syempre bata ka. Gusto mo nung love na parang, wow, ang galing naman since college sila. So, may Until fantasy now. kang gano'n. Oo naman, feeling ko lahat naman ng babae dumaan sa ganong... Huwag mo natin lahat, baka may Hindi. mag-react. Gusto ko Talaga? lahat, hindi. Pero sige,
May mga taong ganun. Ang thinking. Kasi ako, Pero when you love kasi, you love the person na parang siya na lang. oo. You date to marry, yun yung Yes. yun yung kind Oo, mo. yun talaga ang mindset ko. Pero iba pa lang. So, so, yun pala yung plano niya sa buhay. Iba pala. Pero, ma'am, yung pagmamakaawa mo na yun, is it because yun lang, dahil feeling mo siya na forever, or merong kasing missing sa self mo? Wala naman. Hindi ko alam nung time na yun. Ang alam ko lang, Mahal na mahal mo siya. Oo, parang mahal naman. Ganon, ganon. O parang hindi ko kaya mawala siya. Talagang pagpalabata ka. Ang iyong paniniwala lang pagmamahal at ang masakit. Ano yung masakit na yun? Pagmamahal at saka pagmamahal, yun lang talagang alam mo. Talaga. To the point na kaya mo magmakaawa. To the point Oo. na luluhod ka. Pero ngayon mo yung tanong sa akin kung kaya magmakaawa sa tao. Hindi na. So, Pag sinabi ng lalaki sa akin ngayon na, Amy, mag-break na tayo. Ayoko na sa'yo. Okay, sige. Bakit siya pa magtanong? Hindi ka maghahabol? Bakit? Tamad Sorry, ako. Tulog na lang din. ako. Oh my gosh, as a trentahin. Oo. Feeling ko talaga, nung time na na-college ako, yun talaga yung time na ang tanga-tanga ko sa pag-ibig. At buti, hindi ko na siya nadala. Buti na-outgrow Oo, mo. alam mo, isa din naman yan sa maganda sa akin. Na-outgrow mo. Ang bilis kong matuto sa mga pangyayari sa buhay ko. Nakapitong taon ka nga. Hindi, kasi hello, naging kami mga early 20s so bata pa. kasi. Bata kasi, i-consider nating bata ka pa ng early 20s. Early 20s, ibig sabihin, up to 27 years old kayo? Naging kami ng 17 years old. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Up to 24 kami. Oo. Ang tagal, no? Ang tagal. Diba? Ang next ko ng jowa nun after 4 years, 3 years. Ganon. So, until working pala. Yes! First career mo siya pala. So, pasok tayo doon. Okay. After college, graduate tayo ng college, hindi tayo na late. Meron ka na remedial? Meron ka summer? Wala. Oh, so hindi ka nabunot sa English plus? Ay, kasi wala naman ako entrance exam. Bakit si Luigi? pasado ang aking English. Ibig sabihin, bagsak si Luigi dati. Hindi ko rin alam. Feeling ko Bakit talaga ba? bunot lang kami. Kasi pagpasok ko ng college, nakilala ko kayo, ay, tangina, dati ito yung nag-English Kasi plus pati pala si Teresa ata nag-English plus, ano? Parang hindi. Hindi. Kasi, Isang class lang kami. Hindi, matalino lang talaga kami siya. Hindi kayo nabunot. Hindi kayo nabunot. Bunot kami. Bunot talaga kami. Feeling ko bunot kami. Ay, hindi. Parang nung high school, mayroon kaming in-exam. Na parang doon ata nag-base ng English plus for college if doon ka manggagaling. Kung mapapasok ka sa English plus. Oo, parang gano'n. Si Eunice din, English plus girl din yan. Ay, tsaka yung si Luigi, oo, Kaya sila kami- dalawa nga kami- pala, magkakasama plus kayo. Oo. Pero sa ibang class sila. Sa ibang class You sila. won? Hindi, iba-iba yung iba. Pero kami naging magkakatropa. Anyway, yun nga eh. since wala naman sa atin nag-repeater, wala rin na naplasan lang kami ng English plus. Nakagraduate tayong college. Yes. Anong pagka-graduate ng college, nag-work ka agad? Hindi. Ano yun? Anong plan mo? May plan ka? Wala. Alam mo, mabuhay may pera sa magulang. Ano nangyari? After college, nagpahinga ako 6 months. Oh, swerte Hindi ko siya makonsider na swerte kasi wala rin naman akong allowance. Kinat na rin naman talaga ng parents ko ang allowance. Paano ka nun? Ipon. Kasi enchanted tayo. Ipon. May naipon ka. Oo nga, may ipon ka. Alam ko, may ipon ako. since sa pera ka nga. Nung May ipon ako. Ang problema, Daubos. kasi gala tayo ng gala. Though, naghahanap ako ng trabaho, hindi lang talaga siguro para sa akin yung mga work sa outside Batangas talaga. So, nag-try ka Manila? Nag-try ako sa Makati, magkakasama pa kami na siya nang mag-apply noon. Saan to? Bangko ba to? Sa mga bank. Kasi usually naman, pag Makati, ano ba makikita mo? Puro building ng bangko. Ganun. So, pumasok kami doon. Sila ang nakahanap ng work. Okay. Ako, wala. Hindi ka tinawagan? May tumawag. Hindi mo sinagot. Na
umattend pa ako ng mga final interview, pero hindi natin tawagan ako. Ay, kilala ko na to. Ito yung mga nag-attendance lang. At saka ganda lang meron to nung college. Pero So, yun, ano yung first naging job mo talaga? sa isang manufacturing. Ito na yung sa FPIP, FPIP. oo. Ang work mo doon ay? Sa ano ako nun? Advertising ako nun eh. Hindi ko na alam kung anong tawag sa department nila. Pero parang... Hindi marketing. Hindi marketing. Parang sa sales kasi siya. Pero ang hawak namin ay advertising and public relations. So sa PR ka. Oo. So yun yung nabigay sa'yo ng way para maka-travel for free. Yes. Pero travel work naman siya. So halos walang gala. Oo. Pero at Talagang, least ang dami kong napuntahan nun. Pero mo, may ilang buwan ako nasa Mindanao. Tapos, Saya. nakakatawa. Pagdating ko nun kasi, sobrang sarap kumain sa Mindanao. Okay. Doon sa first job ko na yun, dahil nga sa advertising and events kasi siya. So, nung time na yun, may hinahawakan kaming events na from Luzon to Mindanao. Continuous yung event na yun. So, naglatag ng... Ikot talaga. Oo, kayo. ikot. Naglatag ng calendar date para doon. Okay, itong first quarter, lahat to sa Luzon. Second quarter, Visayas. Third quarter to fourth quarter, Mindanao. So, nung nasa Mindanao na ako, ang sarap ng pagkain sa Mindanao. Talagang wow. Wow. Ang sarap ng pagkain. Lumaki ako. Oo. May tayo na malaki ka. Parang kasi dati naman nagre-range lang yung weight ko sa mga 50 to 54 kilos eh. Noong time na yun, pumalo ako up to 70 plus. So, ang laki ko. Malaki ka. Tapos ilang buwan akong wala. Nung umuwi ako sa amin, Nagulat. nagulat sila. Akala nila kaya ako umalis ako, nabuntis. Tapos ang nakakatawa. Pagdating ko naman sa office namin, syempre nag-report ka na ulit sa main office. Pagdating mo ron, akala rin nila buntis ako. Paano nangyari yun? Kasi nga, lumaki ako. Oo, naalala ko, sobrang dahil mo na ikot. Pag may travel tayo, ikaw nagbibigay ng idea kung saan. Guys, may one time, nag-travel kami sa Bicol. Bago ay umalis, ang daming chika ni Ma'am Shamie. Ay, gagawin natin to, basta tayo dito, ganyan. Tapos, baba kami sa Bicol, sa Legazpi, Albay. Pagbaba doon, sabi namin kay Amy, ay, saan tayo pupunta? Sabi ni Ma'am Shamie, hindi ko nga rin alam. Pero meron naman yung masasakyan. Ayok ka. Kung anong pinagsasabi mo sa amin. Tapos biglang wala daw siyang alam, wala daw siya maalala. Baliw. So, after nung first job mo, ilang years ka doon? Mga 2 years? 2 years. Lipat ka balik ka na lipat. Yes. After ko doon, nagka-work ba agad ako? Oo, nagka-work agad ako nun. Parang wala pang 1 month. Nagkaroon ako ng work sa isa namang dealership. So, pumasok Sales na ka ako doon, hindi? Hindi. Though part ako ng sales department. Ulit. Papers ka. Pero, back office ako. Sa documentations ako. So, lahat ng mga anong tawag dito? Lahat ng mga nakuha ng sasakyan na naka-loan, dadaan sa akin yung mga documents nila kasi ayos namin natin papasa sa mga bangko. Ganun. So, sa documentation. Para akong controller. Ilang years ka doon? Mga 3. 3 years ako doon. Ay, ma'am, wait lang. Na-overlap ako. Ano? Nung time na nandun ko sa first job mo, yun pa na akong nawala din si Arturo. Ay, hindi. Nung nandito ka na sa dealership? Hindi. Nung nandito na ako sa current. Nakilang trabaho ka? 3. Ito na yung current. Ito na. Ilang years ka dun sa dealership? 3. Na ang nangyari sa'yo dun lumabas yung anxiety and depression. Yes. Kaya ka nag-resign. Yun yung yung sinasabi mo, bigla ka na lang umiiyak. Yes. Oo. Wala kang ginagawa. Nasa the usual, nasa work ka. So, computer. After lunch yun tanda ako. Para nag-lunch muna kami. And then, pagdating ko sa office, so, nag-work ako. Bigla ako nanginig. And then, bigla nila ako umiyak. Tapos, hindi ko na siya makontrol. Wait lang. Kasi may trigger yun eh. Stress ka ba sa work that time? Ayun.
So, dahil hindi ko alam, first time mangyari yun sa buhay ko eh. So, hindi ko alam ano bang, tumawag ako, may tinawagan ako eh. Parang, isa sa pinsan ko, kasi, mayroon akong tita na may ganon rin na problem. Okay. So, may tinawagan ako, sabi ko, kasi parang sa aming magpipinsan, ako yung bunsong babae. Mhm. So, tumawag ako, ate, hindi ko alam, umiyak ako, nanginginig ako, ano ba to, nababaliw na ako, nasa work ako, hindi na ako makatrabaho, gano'n. And then, and then, nagsabi siya na, umuwi na lang muna ako para ma-check kung ano ba talaga. So, yung mga symptoms na sinabi ko sa kanya, yun din yung sinabi niya na parang ganun dun sa tita namin. Okay. So, dahil takot ako, at dahil nga gusto kong maging nasa medical field, hindi ako in denial. Nagpunta ka na Nagpa-check up agad ako. Okay. So, Nagpa-check up agad ako. ikat muna kita dyan.